ito ang mahalaga dito pag sa ganitong sinasabi nila na method. Meron silang binabanggit niya na method ng pag-aasinte. Okay. So dito sila nagkakaroon ng confuse. Ilan na pong nagagastos or nagagamit yung hollow blocks dito? Kasama na labor doon. Actually, ang nauubos ko ng budget dyan is... Ano po bang maipapaliwanag niyo raw dito? Bakit wala raw beam, tie beam dito sa ganitong kataas na floor level? So guys, ito po ang update dito sa pinapagawang bahay dito sa amin, sa Barangay Telapatio, San Ildefonso, Bulacan. So 2 weeks po ang simula nung ginawa ng bahay na ito ay 2 weeks na ang nakakalipas. At ito nga, napakabilis po nilang gumawa. At marami pong nag-comment dito sa ating unang video na ibinlag natin ito. At kung ano-ano po ang kanilang mga napuna rito, mayroong walang tie beam, meron daw bakit napakataas na ng asintada ay hindi pa bumubuhal. So ito po, meron pong kasagutan si Foreman dyan at sasagutin niya yan ito para sa inyong kaalaman. At ayon ka kay Foreman, may mga bagay po na kapaliwanagan sa bawat diskarte na kanyang ginagawa dito. Ito po ipapaliwanag niya sa atin. Simula po nung ginawa ito, 2 weeks. Yan yung pag-aasintada. Ayun at nakita natin, ang mason niya ay 2, labor 2. So yan lamang po ang gumagawa dito at ito po si Foreman. Foreman, marami po tayong katanungan dito ngayon na pwede nating maipaliwanag sa kanila. So, unang-una po, nabasa nyo naman po siguro yung comment natin. Bakit daw po walang tie beam? Mataas po yung kanilang floor level at yung mataas na asintada po ng hollow block ba't daw hinahayaang mataas na ganun? Baka daw bumuwal. Kaya tulad nito. So ito po si Foreman at may kasagutan po siya sa atin. Pero bago yon, tanong muna natin si Foreman about dito sa mga materials. Ito po ang importante sa mga nangangalap ng idea ngayon, sa mga bago pa lang magpapagawa ng bahay. So inuulit po natin, ang sukat po nito ay ano nga pala, Foreman? 7.5 by 12 meters. 7.5 by 12 meters. Ayan. Ito po 3 kwarto. So ito po nakikita na natin itong first room. Master bedroom bali yan. Ito ang master's bedroom. Ayan po yung design niya. Maganda. Para siyang may ano pa sa harap. And then ito yung second room. Ano po sukat nito, Foreman, yung second room? Bali, ano na yan, 3 by 3 meters. 3 by 3. And then ito pong 4 by 4 yung master. 4 by 4 yung master's bedroom. Nasa yung 3 by 3 estimated ano po ito, 10 feet by 10 feet. So ito pong 4 by 4 around 12. Around 12 yan. 12 feet by 12 feet, mga ganon. So ito po ang sala. Ayan. Ito naman po ang kusina. Ito po yung kanilang door sa side, double door po ito. So yun po yung sa harap, may terrace po doon. And then dito naman sa part na to ang kusina. So maaaring magdudugtong pa sila doon ng laundry area. At ito po yung kanilang third room. Ayan. So mga nasa 9 by 12 ito. Ganun nga. And then ito pong kanilang CR, nasa 4 by 10 feet. Ayan. Tama. Okay, so ito po ang 7.5 by 10 by 12 meters na sukat ng bahay. So Foreman, sa ganito pong sukat na bahay, ilan na pong nagagastos or nagagamit yung hollow blocks dito? Bali ang hollow blocks natin dyan is nakaka-order na tayo ng halos 2.5 na. 2,500 sa ganito pong sukat. Bali 2,000 ano siya, 2,000 D5 saka 500 na CHB na D4. Okay. Bali 2,000 na D5, yan po yung nasa paligid. And then itong mga division, yan yung D4. Okay. So sa mga semento po, bossing, bali nakakailan na po kayo dito? Ito ay halos nakaka 150 na tayong semento. 150 na semento from the start, footing, lahat po ito, pati pang asintada. Tsaka meron pa kayong ongoing Oo. Okay, and then sa mga bakal po ba, ano po bang ginamit yung bakal dito? Bakal natin, ang vertical natin is halos puro 12.
12 mm yung vertical. Oo, tapos yung 10 mm natin, mga pandowels lang, saka pang horizontal. Anilyo natin is 9 mm lang. 9 mm yung Oo. pang anilyo. So nakakailan na po kayo na 12 dito? 12, halos nasa 100 na yung nakukonsume natin dito. Ah, 100. So ito po yung ano, yan, yung 6 na poste na yan. Oo. Yung 6 na bakal na yan sa poste, 12 mm po yan. And then itong 10 mm, yung ginamit nilang patayo dito. Mga dowels. Ah, yung dowels, yung tawagin. And then sa 9 mm, yan yung anilyo, yung pinaikot dito sa ano, poste. So sa 10 mm po ba nakakailan na kayo, Foreman? 10 mm is halos 120 na yung order ko niyan eh. 120. Oo. So sa buhangin at graban, nakakailang elf na kayo pa-deliver dyan? Meron na sigurong mga 10 elf na siguro na buhangin. O halos 10 na. Halos 10 elf ng buhangin na nakukonsume natin dyan. Tapos yung graban na 3/4. Sa 3/4 naman, halos nakaka-3 elf pa lang tayo Tatlong or 4. Pang-4 pang-4 na order ko na yung huli. So marami. Ito po, yung mga katanungan, Foreman, ito maraming naghihintay sa iyo dito. Oo. Ano po bang maipapaliwanag niyo raw dito bakit wala raw beam, tie beam dito sa ganitong kataas na floor level? Sa tie beam. Yan ho. Actually kasi, ang totoo niyan una, nakita naman natin yung lupa nito na stable siya, mahigpit naman yung lupa. At nakita natin yung ilalim ng lupa is matibay naman, maganda yung ilalim. So ang ginawa natin dito, tinibayan na lang natin yung bawat pundasyon ng poste. Okay. Medyo nilaliman natin yung poste natin, kinapala natin yung pundasyon ng bawat poste. Ayan no. At the same time, yung ating wall footing, nilagyan natin ng bakal. Yun. At nung ganun din pagkakataon, yung ating mga dowels, it is nakatali ron mismo sa ilalim ng wall footing na nakalagay ng bakal. Ngayon, kung ba't hindi na tayo naglagay ng tie beam dito, kung mapapansin kasi nila ngayon, itong labas, masyado pang mababa. Okay. So yan naman tatambakan natin. Kaya ito, halos 2 hollow blocks lang ang lilitaw rito. So from the backyard, halimbawa ito, yung halos magiging finish nito is 2 steps lang. Pangatlo lang yung sahig from the backyard. Okay. Kaya halos lulubog din siya. Hindi naman siya ganun mataas. Okay. Yung pala ang reason. Kaya hindi na tayo naglagay ng tie beam. Okay, ito po i-explain natin mabuti. So nagko-comment po, marami rin po ako nabasa, bakit daw walang tie beam, ganyan kataas ang floor level, di raw bibigay, bubuka o ano. So ito po ang kapaliwanagan ni Foreman, ulitin ko po. Ito po kasi, ang tambak nito, halos 2 ano po ang may iwan dyan. Ano ba tawag dito? Yung hollow blocks or more. Tapos, yung sa labas po, tatambakan din po yan. Hindi po siya finish na ganyan na. Halos kapantay po niya dito. Ang tataas lang po dito kung gaano kataas yung itataas sa flooring mismo na finishing, 5 or 6. Yun lang po magiging ano niya. Kaya maiipit din po siya. At hindi na po yung iniisip natin na baka bumukang ganon. So yung iba kasi nakita ganyan, akala finish na yan. Pero tatambakan pa rin po yung bakuran. Ipapantay dito. Kaya maiipit po siya paikot. So yun po ang kapaliwanagan ni Foreman dito. At may punto nga naman talaga si Foreman. Kahit sino, kahit grade 1, maiisip yan. Maiipit po yan. So yan po. Ng lupa. Matatambakan naman siya ng lupa. So dagdag tibay yung pag naipit yung pader ng lupa. Yan. Magsisiksik na siya. So ito pa, Foreman. Isa na lang. Nakakapag-asinta daw po kayo ng solo na ganyang kataas. Baka daw po bumigay o humiga. Actually, itong ganitong klaseng pag-aasinte, kung titingnan yung mabuti, diretso naman siya, basta ang asintada naman is diretso, matatag yan. Ngayon, ang nag-aasintan nyo mahusay, nakagaya ng mga maso natin dito, na talaga namang kung mag-asinte, talaga namang 100% ang kanilang hulog, kung mapapansin nyo, talagang diretso siya. Kitang-kita. Kaya nakapag-aasinta kami ng ganyang kataas na wala pang, na hindi pa nabubuhusan. Okay. At saka yung diskarte niyan, yung mga horizontal natin is hindi pinuputol. Kung mapapansin nyo, tagpos yan. Kaya hindi naman siya basta-basta bibigay, basta nakahulog lang yung So ito, nakuha ko rin to yung point ni Foreman. Kasi nung nagpapagawa ako ng bahay, yung point ni Foreman, hanggat inaasintada nila talagang diretso,
yung bigat po nung nasa taas mabubuhat po nung pagkadiretso dito. Pero pagka po yan yung mason nyo medyo kumiwal po ng konti, papataas at susundin po niya yung mag-i-slant siya. Yung bigat po niya hihilahin pababa rito, kaya yun po sinasabing makabibigay. Nangyari po yan dun sa gumagawa ko ng bahay dito. Kaya naalala ko yung sinasabi ni Foreman na yun. So, marami po tayong natututunan kay Foreman at isa pa po, ito nga po si Foreman, nakalimutan po natin kunin yung number niya nung nakaraan. May nabasa po ang comment nung nagtatanong kung paano makakausap si Foreman. So, ang location po namin San Ildefonso, Bulacan. Si Foreman po ay pwede raw po gumawa kahit saan dito sa Luzon. Ang kagandahan lang po pwede po kayong mag-negotiate kung sakaling gusto niyo po magpagawa sa kanya at mapapag-usapan kung paano po ang sistema. Oh, yan. Ito ang mahalaga dito pag sa ganitong sinasabi nila na method. Meron silang binabanggit niya na method ng pag-aasinte. Okay. So dito sila nagkakaroon ng confuse. Baka raw pag basta lang poporman at bubuhusan. Dito naman ho tayo maingat sa ganitong sistema ng pagtatrabaho. Yan. Bago ho natin pormahan yan, sinisikap natin na talagang mawala yung mga tatal ng semento, yung mga laglag na pag nag-aasinta at nililinis natin mabuti yung ilalim bago natin papormahan sa ating mga karpintero. Para pag binuhusan talagang magkakabit siya ng talagang maganda. medyo mag-aabot yung ating Mag-aabot, okay. konkreto sa poste at saka doon sa pinundasyon natin. Ganun lang ang diskarte dyan.